Unsa reaksyon sa Trade Union Congress of the Philippines TUCP sa pamahayag sa Malacañang kalabot sa proposal pagdeklarar sa national emergency ug ingon man ang kining atras pag-atras sa gobyerno sa pagpatuman sa aumento sa pelitihan. Ato ikauban ron ang tigpamaba sa Trade Union Congress of the Philippines TUCP si Mr. Carlos Miguel Onyate. Sir Carlos, magandang umaga. Good morning po, Sir Junex. Good morning din po sa ating mga taga-subaybay. Una sa lahat, Sir Carlos, anong reaksyon sa TUCP sa pagbawi ng gobyerno sa implementation ng fare hike sa mga public utility vehicles? Opo, kinikilala naman namin yung naging rason na sinuspindi muna yung dagdag pasahe sa mga public transportation, supposedly para makatulong din at hindi mahirapan palalo yung ating mga commuting public. Ngunit hindi namin maiwasan na isipin din paano naman yung ating mga manggagawa sa transport sector, no? Yung ating mga chuper, yung ating mga tricycle driver na talagang below minimum na yung kanilang take home pay dahil lalo 50 na yung itinaas ng diesel. Gayun din, no, sinabi naman ng Pangulo na meron pa daw susunod na mga fuel subsidy. Ngunit napakalimitado ho ng 5,000 piso na ngayon dinidistribute sa Metro Manila. At gayon din, no, parang nakalimutan din natin dun sa fuel subsidy, yung ating mga tinatawag na delivery riders na halos higit 1,000,000 na yan dito sa atin. So, yun no yung aming mixed reaction dun sa pagsuspindi ng dagdag pasahe dahil kawawa rin naman yung ating mga manggagawa sa transport sector. Okay, so parang kulang, sir, ang assurance ni President Marcos doon sa transport sector na magbigay daw ng additional na support sa transport sector workers at saka yung implementation ng libreng sakay at iba pang mga programa. Opo, yung sa ating mga manggagawa sa transport sector, ang talagang solusyon dyan na yung mapababa yung kanilang binibiling diesel, yung kanilang kinokonsumo. Kung kaya't sana nabanggit din doon na gaano ba talaga kabilis na magagamit yung tinatawag na emergency powers ng Pangulo para matanggal yung excise tax. Kasi yan ay halos 10 pesos per liter sa diesel na ginagamit ng ating mga transport sector workers. Gayon din, no, doon naman sa libreng sakay ay dapat mabanggit sa atin gaano ba kalawak itong coverage ng libreng sakay at gaano katagal ito. Dahil hanggang ngayon, may panawagan kami na dapat may libreng sakay na sa bus at sa LRT, MRT dito sa Metro Manila, pero hanggang ngayon wala pa namang discussion na nagaganap doon. So ang sinasabi namin, bukod pa doon sa mga press release, no, kailangan natin yung agarang aksyon na mararamdaman kagad ng tao dahil yung paghihirap nila ay nangyayari na for the last 3 weeks. Okay, so kailangan i-fast track ng gobyerno sa ating iba't ibang mga ahensya ang kanilang mga kailangan gawin upang maibsan ang suffering ng ating mga kababayan, Sir Carlos. Yes po, no? Every day of delay na wala tayong agarang aksyon ay yung ating purchasing power, both na manggagawa sa transport sector, yan yung mga nagmamaneho ng jeep, tricycle, at pareho rin yung pasahero na sumasakay sa mga jeep at tricycle dahil bagamat hindi naman sila ngayon kailangan magbayad ng dagdag pasahe, pinapasan din naman nila yung taas ng bilihin dulot ng mega oil price hike. So lahat to dito na apektuhan at every day of delay lalong lumalagapak yung purchasing power at take-home pay ng ating mga manggagawa. Kung mayroon kayong suggestion sa gobyerno, ano pa ang kailangan nilang gawin, Sir Carlos? By the way, dito sa Cebu, nag-press briefing si Jose Castro the other day at she reacted on the proposal of TUCP for the President to declare the national state of emergency. Parang hindi pa raw na aabot tayo sa ganung level. Ano ang reaksyon ng TUCP dito? Opo, nadismaya lang kami dun sa pahayag ni Yusek Claire kasi meron pa siyang binanggit na
dapat we should refrain from doing activities like fear-mongering. Para sa amin, yung panawagan na pag-aralan lamang, no, lahat ng options. That includes pati yung pagde-declare ng isang national emergency. Kasi napag-alaman namin, no, sa ating oil deregulation law, kung merong national emergency, pwedeng i-exercise ng Department of Energy, they can direct the operations of gas companies, not necessarily take over. Ibig sabihin ng direct, pwede nating atasan yung mga gas companies, especially yung malalaki. Maging transparent nga tayo dun sa ating pricing. Magkano ba talaga ang acquisition niyan? Talaga bang ang markup niyan ay talagang to the barest minimum, moderate, o sumusobra-sobra na? Dahil napakataas na, higit 100 piso na yung diesel. Gayon din, dahil papunta na tayo rin ng Abril, kung saan sinasabing magiging problema ang supply, ilan ba talagang litro ang ating supply para makapaghanda tayo? At even if necessary, kung talagang masyadong sumipa yung taas ng presyo ng gasolina at yan ay kinakailangan talagang kahit temporary price freeze, yan po ay magagawa ng isang national emergency. Kaya nabahala lang kami dun sa pahayag ni Yusek Castro na parang nasa denial mode pa yung pamahalaan na nasa ganitong sitwasyon na tayo. Although, wini-welcome naman namin na meron siyang latest pronouncement na sinasabi niyang we have to wait and see. Kung umabot sa ganong sitwasyon, ay kinakailangan din talaga mag-declare ng isang national emergency. Di ba kaya kailangan nating susulatan natin ang palasyo, si Presidente Marcos, with regards to this, Sir Carlos? Yan po yung susunod na hakbang na pinaghahandaan dahil meron din kasamang proposal yon na kung magkakaroon ng isang national emergency, kailangan magkaroon ng isang national emergency summit kung saan yung iba't ibang sektor, particularly yung manggagawa at yung mga negosyante, ang dapat makausap din ng Pangulo para maglista naman ng mga kolektibong mitigation measures sa gitna ng krisis sa Middle East. Although kami, naglista na kami nung 4 na tingin namin, ito yung mga urgent, concrete, mabilis gawin, lalo para sa ating mga manggagawa. Ano itong 4, Sir Carlos? Opo, bukod pa po dun sa pagtatanggal nung VAT at excise tax sa kuryente at gasolina, na yan ay currently na ipasa na ng Kongreso yung sa excise tax on fuel. Binanggit din namin yung sa libreng sakay, no? Baka kailangan bumalik tayo dun sa mga bus kasi naghingi rin yan ng increase. Bumalik tayo sa service contracting para meron tayong libreng sakay na bus, at gayon din sa tren. Nung kagaya kung may Women's Month, libre yung mga kababaihan, ay dapat gawin nating libre muna ito sa gitna ng krisis para sa ating mga manggagawa. Nag-propose din tayo ng pag-aaral ng emergency cost of living allowance dahil nag-adjourn na yung Kongreso kahapon. So ang tanging pag-asa na lamang ng manggagawa para umento some form of an emergency cost of living allowance na kayang ibigay no ating mga regional wage boards. Ganun din yung pangatlo is, alam naman natin, meron tayong mga SSS, GSIS, Pag-ibig, na sana magkaroon ng expanded na calamity loans na mas mahaba, at gayon din, no, isuspend muna yung mga hulog, yung amortization payment, dahil tingin naman namin, kakayanin naman yan ng kanilang mga financial capacity. At yung huli, syempre, wag natin kalimutan yung ating mga MSMEs, na bigyan natin sila ng isang subsidy, no, para makatulong sa kanilang makapag-sustain, dahil alam naman natin 90% ng negosyo natin ay maliliit na negosyo. And talking of the kining wage increase, especially sa pinopropose natin na legislated wage hike of 200 pesos, according sa Cebu Chamber of Commerce and Industry, CCCI officials dito sa Cebu, hindi raw solusyon ang wage hike sa problema natin ngayon. Anong masasabi nyo dito? Ang problema naman po kasi sa mga kaibigan nating employers at sa mga nasa negosyo, lagi namang hindi solusyon yung wage increase, no? Mapa normal times, ngayon mapa crisis, kinokontra pa rin nila yung isang dagdag sweldo. Ang simple lang naman ang sinasabi namin, bakit kapag ka dagdag presyo, automatic, pero pagka yung dagdag sweldo, kahit nagtaasan na lahat,
Ang naiwan na lang yung sweldo ng ating mga manggagawa na hindi na sapat noon, lalong hindi sasapat ngayon, wala pa rin tayong ginagawang kolektibong aksyon, no? To actually and seriously consider a legislated wage increase. Kasi ang punto lang namin, hindi naman pwedeng manggagawa lang ang magsakripisyo. Kailangan yung pamahalaan magsakripisyo, kailangan yung ating mga negosyante ay magsakripisyo. Kung kaya tingin namin, yung 200 pesos, no, dapat may serious consideration na ngayon. Mula 2023 pa ito sinusulong. At malapit na ang May 1, sir, no? Ano ba ang latest sa sinasabi niyo nag-adjourn na ang Congress para sa Lenten break? So parang konti na lang ang panahon, no? Dahil nga po nag-adjourn na kahapon, although nanawagan nga kami sana na isang special session kung kinakailangan dahil nasa crisis tayo at kailangan pag-aralan at pag-usapan at ipasahin 200 pesos wage increase. Ang balik kasi ng Kongreso ay nasa May 4 na. So, tapos na yung Labor Day by that time. Kaya sabi namin, sana atasan na lamang ng Pangulo yung ating mga regional wage boards na in the meantime na adjourn ng Kongreso, baka dapat napapanahon ng reviewin nila ulit yung ating mga prevailing minimum wage rates at mag-utos nga ng tinatawag naming cost of living allowance. Kasi yun mabilis ibigay ng regional wage boards kumpara doon sa legislation because that will take time at pagbalik pa yun ng May 4. Mayroong pronouncement ang RTWPB the other day na parang hindi pa umabot ng 1-year period kasi ang last time na mayroong increase murag late part of last year. Tama po kayo, merong 1-year period doon sa mga wage order. Pero nakalimutan yata nila, meron tayong tinatawag na supervening event na nilagay sa batas. Kung may supervening event at ang halimbawa po doon lagi ay extraordinary rise in prices. So sa tingin namin yung higit 100 piso na diesel ay extraordinary na at talagang nasa emergency tayo, maaari po nila muling repasuhin yung kasalukuyang minimum wage rates kahit wala pa yung isang taon. Kaya sana hindi yun ang gamitin nilang excuse to perform their mandate to actually review minimum wage rates and to compare it with the current cost of living. Clearly, iwan na po yung sweldo ng ating mga minimum wage earners. Ang problema kasi sa wage board kung kung i-discuss man nila itong wage increase, kailangan pa nilang mag-conduct ng public hearing. So, ang tagal pa, Sir Carlos, pero ang needs ng mga workers ay ngayon na. Tama po kayo, no? Yun na naman, babalik na naman tayo dun sa proseso rin ng regional wage boards at alam naman po natin dyan na yung gobyerno at pamala lagi namang nagkukuntsaba yan kalaban dun sa manggagawa. Pero tingin namin na kung nagagawa nila yun noon na walang crisis, tingin naman namin sana iwasan naman nilang gawin yon o makonsensya naman silang gawin yon ngayong nasa loob tayo ng isang krisis na lahat naman nararamdam, mayaman at mahirap. It just so happen na yung ating higit 5 milyong minimum wage earners, sila ang unang naapektuhan nito, sila yung pinakamabigat na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Ngunit unfortunate, sila yung huling matutulungan kasi may fuel subsidy nga sa transport sector workers, nangihingi nga ng subsidy yung MSMEs. Yung minimum wage earners left with nothing. Ganon. Sir, wala na akong tanong sa inyo. Ano hong mensahe ninyo sa ating mga kababayan, sa mga workers na naghihirap ngayon sa ating crisis na experience? Opo, sa ating mga kababayan, no, patuloy naman yung pagsusulong ng TUCP ng mga measures, no, to mitigate yung impact ng Middle East crisis. Hindi po kami mapapagod, no, ng mga lampag lalo sa pamahalaan na ituring nga itong isang national emergency. Kung kaya't hindi uubra yung business as usual, ine-exhaust natin lahat ng pamamaraan para makatulong sa ating mga manggagawa. Pero siyempre, first and foremost doon na hindi isusuko ng TUCP ay yung dagdagan yung sweldo ng ating mga manggagawa. Kung noon kayang-kayang kontrahin ng mga negosyante, no, during normal times, paano naman ngayon na extraordinary ang taas ng presyo ng bilihin? Hindi pa rin ba't panahon para magkaroon naman ng malaki-laking increase
sa sweldo ng ating mga manggagawa. Bukod pa doon sa mga other measures kagaya ng bawasan yung buwis at magbigay ng targeted assistance, no? Hindi lamang sa ating mga transport sector workers na unfortunately na binbin pa yung kanilang taas pamasahe, at pati rin doon sa ating mga maliliit na negosyo para naman masustain nila at hindi sila magtanggal ng mga manggagawa. Okay. Sir Carlos, maraming salamat ho sa inyo, sir. Maraming salamat din po Sir Junex at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Mabuhay po kayo. Good morning. Mahigala ang ato ang spokesperson sa TUCP, si Mr. Carlos Miguel Onyate.